Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part. Dahil nga sa sobrang dumi na rin ng makina ni customer, ipina-engine wash niya na rin sa akin ito. At ito namang ginagamit ko na engine degreaser, dala na ni customer yan. Bali nabili niya rin daw yan sa auto supply. Sa paggamit naman itong engine degreaser mga boss, madali lang yan. Kung saan siyempre yung marumi, dun mo siya i-spray. Mas kapalan mo yung pag-spray mo kung merong mas makapal na dumi or mas makalat na langis na tulo-tulo galing nga sa makina. Huwag kayong mag-alala dahil okay lang naman na ma-sprayan mo itong buong makina mo gamit niya itong degreaser. Dahil nga sa wala namang malakas na pressure yan mga boss para ma-damage mo itong mga sensor niya or kahit ano dito sa mga wire. Kaya okay lang i-spray mo yan dito sa makina mo. Kaya nga pala mga boss, kung napanood nyo yung part 1, part 2, part 3 hanggang part 4, ang problema nga pala ng sasakyan ni customer, pag in-start niya itong makina niya, meron siyang maingay sa unang start. Tapos yung pangalawa problema niya, pag inapakan nga yung brake pedal, meron siyang lumalagitik. Yung pangatlong problema niya mga boss, yung handbrake, pag hinila niya mataas na. At yung pang-apat, nagbabawas daw ito ng brake fluid. Sa awa at tulong naman ng Diyos, nakita ko naman yung problema ni customer at nagawa ko. Siyempre, kailangan pa rin namin itong i-road test. Pero bago kami mag-road test, ito nga, ini-engine wash ko muna itong makina niya. Kaya na mga boss, kung makikita nyo, tapos ko na ma-spray ng degreaser itong makina ni customer, nagpalipas muna ako ng 10 minuto. After nyan, pwede ko nang simulan para sprayan ko nga ng pressure washer itong makina ni customer. Unahin kong sprayan ng pressure washer dyan mga boss, itong hood. Kumbaga, yan na yung first and final na pag-spray ko dito sa hood mga boss. Dahil nga sa kahit na bumagsak yung dumi galing dito sa hood, wala problema dahil isusunod mo naman sa iwawasin dyan ngayon itong makina niya. Kaya yung bumagsak na dumi galing dito sa hood niya, di malilinis mo rin pag binira mo na itong makina mo, matatanggal din yung dumi na bumagsak dyan. Sa pag-spray naman dito sa makina mga boss, kung kayo ang mag-engine wash nga ng makina nyo, huwag nyo itututok sa mga sensor niya o kahit sa mga wire, huwag niyo itututok kasi malakas yung pressure washer pwedeng maputol yung wire o kaya yung sensor naman madamage, ganoon. At isa pa mga boss, lalo na't malakas yung pressure washer niyo, huwag niyo naman masyadong tagalan or babaran sa pag-spray dito sa makina niyo. Kung makikita niyo pag nag-washing ako, ang bilis parang pinadadaanan ko lang yung makina na nung pressure washer ko dahil nga sa meron naman na yung degreaser na makakatulong na yung mga boss na kapag in-spray mo nga nitong pressure washer mo, matatanggal na yun pag tinamaan siya. Kaya wala nang dahilan para tagalan mo pa yung pag-spray. Yun ay kung magandang klase nga, yung degreaser na ginamit mo. Pero mga boss, nangyari na rin kasi sa akin, gaya nga na sinabi ko sa inyo madalas, huwag kayong basta-basta bibili ng mga degreaser. May mga fake niyan, sabon lang ang laman. Nako, nakailang beses na ako dyan. Kaya minsan ayokong bumili. Bayaan ko si customer ang may dala para walang problema. Pero pag magandang klase naman yung degreaser na nabili nyo, gaya nito mga boss, pag spray mo pa lang, tanggal kagad yung dumi na kumapit dito sa makina kahit yung mga langis-langis, matatanggal agad yan. Kung magandang klase nga, yung degreaser na nabili mo. Kaya nga kung makikita nyo, pag nag-engine wash ako, mabilis, di ba? Halos pinadadaanan ko lang nitong pressure washer ko. Hindi yung katulad ng iba, bababaran mo ng matagal, isprayan mo na ko. Delikado yun. Baka mamaya, pagtapos mo mag-engine wash, di na umandar itong makina. Kaya nito mga boss, kung makikita nyo, malinis na itong makina. Kaya okay na yan. At dahil nga sa okay na ito, ang susunod kong gagawin dyan, pupunasan ko na itong makina ni customer para matuyo. Siyempre, dapat sabayan ko na rin yan ng paghangin dito sa mga sensor niya, pati yung mga wire connection, yung magkarugtong na socket wire, ibig kong sabihin, yun, hahanginan nyo yun. Siyempre kasama dyan sa hanginan nyo yung compressor, yung alternator, mga natalsikan ng tubig yan mga boss At hindi ko naman yan direktang pinatamaan itong pressure washer ko. Kaya ang gagawin ko lang dyan, punasan nyo lang alternator, yung ibabaw niya, pati itong aircon compressor niya, punasan nyo lang din, ganun lang, tapos hanginan nyo. Pati yung auxiliary fan motor, yung ABS module, hanginan nyo yun mga boss, importante yun. Kasi meron din dong socket wire na nakakabit. Kumbaga sa ginagawa nyo naman mga boss, paninigurado lang. Para nga hindi kayo magkaroon ng problema sa pag-engine wash na ginawa nyo. Ngayon kung natatakot talaga kayo mag-engine wash, ang gawin nyo, basahin nyo yung basahan na may sabon. Tsaka nyo ipunas dito sa makina nyo. Lililis din yun mga boss, sigurado ko sa inyo, malililis din yun. Kaya lang nga, medyo matagal. Pwede rin, ganito gawin mo. Spray nyo ng degreaser itong makina. After ng 10 minutes, kumuha ka uli ng basahan mo, basahin mo siya. Tsaka mo punasan ngayon yung mga in-spray mo ng degreaser.
Isa rin yun sa magandang paraan para malinis mo ng maayos itong makina mo. Kaya pwede mong gawin yung mga yan kung natatakot ka magpa-engine washing gamit nga yung pressure washer. Alam niyo mga boss, yung mga ginagamit ko gaya nitong panghangin na yan, mga sponsor lang naman sa akin yan. Pati yung pressure washer ko, sponsor lang yan ng mga nagpapagawa sa akin. At hindi sila nanghihingi ng kapalit mga boss. Yung sasabi mo na libre washing sila, hindi sila ganun. Actually, basta binigay nila, bigay talaga. At sa mga viewers naman, hanggat maaari, kung okay lang naman sa inyo, pag merong ads, huwag nyo nang skip, tulong nyo na rin yun sa akin. Kumbaga yung sasabihin mo pa sa akin, maraming salamat sa mga video, yung wag mo lang skip yung mga ads, nagpasalamat ka na nun. Hindi lang sa akin, pati sa Diyos nagpasalamat ka. At gaya nga ng lagi kong sinasabi na yung paggawa nga ng mabuti, hindi naman yan magbubunga ng masama. Salamat mga boss at balik na ako sa trabaho. Kung mapapansin nyo, matagal kong hinanginan itong makina ni customer. Maganda na kasi yung sigurado ako na pag in-start nga ni customer itong makina niya, i-start yan. At dahil nga sa okay na ito, pwesto ko na itong camera tapos pa-start ko na itong makina ni customer. Yun, okay na. One click pa rin. Siyempre naman, bago kami mag-road test ni customer, obserbahan ko muna itong andar ng makina niya. Baka mamaya biglang magkaroon ng palya Maganda na yung sigurado bago kami iskeda ni customer para mag-road test. Habang pinapainit nga namin ni customer itong makina, ipakita ko muna sa inyo itong pagkaka-engine wash ko nga dito sa makina ni customer. Pasensya na kayo dyan mga boss dahil nga sa hapyaw lang yung pagkaka-engine wash ko dito sa makina ni customer. Kumbaga mga boss, hindi ko naman talaga linya yung pag-engine wash. Pero sinusubukan ko pa rin yung best ko para malinis ko nga ng maayos itong makina. Sabi ko nga kay customer, after namin mag-road test, i-scan ko pa itong makina niya para malaman namin kung merong fault code na lumabas. At dahil sa okay naman na itong makina ni customer, hindi naman siya nagkaroon ng palya, okay, pwede na kaming mag-road test ni customer. Siyempre, para malaman natin kung nasolve ba yung mga problema ni customer dito sa sasakyan niya. Maganda kasi siya na yung humatol. Sir, kaliwa kanan. Kaliwa tayo. Pakinggan mo yung sinasabi mong ingay Pag na-preno, Mm. nawala na yung ingay. Ha? Nawala na. Kasi pag nagdahan-dahan ka ng preno, Mm. pero pag binigla mo, yung ganun yung tunog niya. Pag nabibigla. Sa kaliwa tayo dyan. Dito, sir? Mm. Kaliwa. Yan. May mga humps dyan para malaman natin kung may mga diferensya sa mga pang-ilalim mo. Ganon. Kasi 7,000 na, di ba? Ilan yan? 7,369. Alam niyo mga boss, kahit na hindi related yung ginawa ko dito sa sasakyan ng customer, kasama pa rin sa mga chine-check up ko yung pang-ilalim niya. Ang tawag doon, pagmamalasakit. Tabi mo rito sir, sa tabi. Tigil ka lang dito. Check mo yung handbrake niya. Tignan mo kung okay na sa'yo yung... Okay na. Ako na yung sir, mataas. Okay. Dati, handbrake ko, di mo mahili. Oo, yung pinagawa ko sa inyo. Grabe no? Isang lagitik lang wala na. Ibinalik mo sa kanila. Banali ko yun sa kanila. Tapos pagkabalik, pag ilang araw lang, ganun na naman. ipit na naman yung handbrake. Nakadalawang balik ako sa kanila Grabe no? Ina-adjust lang nila. Adjust, okay na ulit. Ng ilang araw. Nalikit na Ganun naman. Pala, sira, nandito lang. Hindi nila alam. Kasa yun? Kasa yun sir, Oh, sa biro mo? Paco, sa Otis. Sa kasa? Yung ginawa ko, one time lang no? Dito lang Nag-adjust lang doon, tapos dito na in-adjust, ayos na. Oo. Pinalitan lang ng nut. Tapos kung ano sabi sa'yo? Kung ano-ano pa, yung brake ko, yung parang pinakong Repair kit? Ano? repair kit. Kano ko sinisingil? Magkano yung repair kit ko? 4,500. 4,500. Tapos hindi ako pumayag, ang pinalitan lang nila, pinakong oil seal, 500. Ang malupit doon yung yung labor. Bakit? Magkano labor ko? 4K. Repair kit lang yun sir ha. Grabe no. Tapos yung pala, langis ko, hindi na pinapalitan. Unong change oil natin, grabe ang Yung itim ano? Tapos yung lock nut ko, halatang galing ng kasa pa Hindi mo buksan. Diretso tayo sir. Kaliwa na. Sorry.
Okay na, wala nang ingay yung brake. Oo, sir. Gusto mo akin eh, no? Parang bago. Nanganak kasi yung problema. Biglang nag-leak ang ano. Hindi ko rin expected yun, sir. Yung leak na yun. Oo. Ang ano ko lang talaga, sabi ko, nagbawas ng fluid. Halos Mm. kalahati ang nabawas niyan eh. Oo. Akala ko nga eh, dahil sa manipis lang yung brake shoe, yun naman pala. May tagas pala Diretso tayo, sir. Kaliwa na. Lambot yung preno, no? Malambot na, Oo, no? sir. Lambot na siya. Oo. Smooth lang apakan. Tawa ako sa gumawa ng preno sa harapan. Baliktad. Baligtad nila. Yun yung cause nung pagtunog nun, sir, pag biglang pipreno. Nag-stack up na, di ba? Sir, kaliwa ka dyan. Ay, tabi mo lang dito sa tabi ka na lang dyan. Tabi ka na, sir. Dito ka sa Oo, sir. dyan. Tabi. I-scan ko na lang for the last time. Yan. Isa. Okay. At gaya nga ng sinabi ko mga boss, para sigurado ako na wala nga problema dito sa makina ni customer, baka mamaya meron ditong lumabas na fault code pag naghiwalay kami, iscan ko na itong makina niya. Sa pag-scan naman na ginagawa ko mga boss, dapat naka-on yung makina. Tapos pwede ko nang i-search kung saan gawa itong sasakyan. At syempre naman yung pangalan ng sasakyan, yung modelo, at hanggat maaari pati yung pangalan ng makina niya. After nun mga boss, dahil sa gabi na, makaabuti naman na ako dito ng umaga, pagod na rin ako, i-quick test ko na yan. Dito natin malalaman kung maglalabas ito ng fault code. Pero sa nakikita ko mga boss, puro okay naman yan eh. Siyempre, para sigurado ka na wala nga lalabas na fault code dito, dapat tapusin mo itong pag-scan ng makina. Kapag hindi na gumagalaw yan mga boss, puro okay na lang. Yan, pwede mo na ngayon ilagay sa report. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ang nakalagay, no fault code present. Ibig sabihin niyan, lahat sila absent. Kaya nga, walang lumabas na fault code. Naantok na ako mga boss, pasensya na, tapusin ko na itong video. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana lang mga boss, sa bawat video na ginagawa ko, lagi kayo nakakakuha ng idea. Para pag dumating yung time na nagkaroon kayo ng problema sa sasakyan nyo, makatulong itong video na pinanood nyo kahit man lang sa maliit na paraan. At kung maaari at okay lang naman sa inyo, sana pa-subscribe na rin itong channel ko. Maraming salamat!